Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 para to sa lahat ng Virgo. Ito ay monthly general reading para sa lahat ng Virgo for the month of April 2025. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. In general. Okay. First card natin is Ruby. Wow, Virgo. First card mo is Ruby. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. So, wow. Ang barahang ito para to sa mga Virgo na marami kayong mga agam-agam sa buhay. Marami kayong mga pain and heartaches, resentment, grudges, galit, hinanakit, or anything na nararamdaman sa buhay nyo, sa puso nyo. Sinasabi ng barahan na kailangan mong mag-reach out sa ibang tao or sa kapamilya mo para sa emosyonal at spiritual na suporta para gumaling ka na or para maayos na yung emotional pain na pinagdadaanan mo. Okay? Okay. So, dito sa tarot deck na to, second deck, mag-wish ka, magtanong ka kung ano yung gusto mong itanong bago natin to i-launch. Okay? So, tingnan natin. Virgo, ano ba ang tanong mo na kailangan sagutin dito? Pwedeng it's a yes or no, or pwedeng maybe, pwedeng reconsider, or pwedeng hindi pa sigurado. Okay. Okay, Virgo. Oops, bakit may nakasabay? Pasensya na. Okay. Virgo. Trust. Okay. So, dito sa trust na to, sinasabi sa'yo ng baraha na magtiwala ka daw, Virgo. Okay? So, kung ano man tong laman ng puso at isip mo sa ngayon, marami kang inaalala, marami kang negative energies, or pwedeng marami kang inaalala sa buhay, dito sinasabi na magtiwala ka. Okay? Trust. Tiwala ang kailangan. Okay. Tiwala lang. Parang ganon. Sinasabi. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka. Everything happens for a reason. Trust God. Have faith. Let it go. Let it flow. And yun lang ang pwede nating magawa. Control your emotions. Okay. Virgo, same with Taurus ata yun, or Capricorn. Same energy kayo, same sign. Sinasabi dito na marami kayong mga procrastination. Marami kayong iniisip sa buhay. Emotional, financial, spiritual. Hindi nyo alam kung anong gagawin nyo dito. Diba? Itong Two of Wands na ito is you're in the middle. Parang nasa restrictions ka or pwedeng meron kang pinagdadaanan na hindi mo alam kung ano yung desisyon. Tama ba itong gagawin ko or hindi? So, yun. Next card natin is the Devil. Same talaga to eh. Paki-comment sa comment section. Panoorin mo yung Taurus tsaka Capricorn. Baka resonated ka. Sa decision na ginagawa mo sa ngayon, Virgo, mag-iingat ka sa isang Capricorn. Okay? Kasi yung Capricorn na to, pwede niyang guluhin yung mindset mo. Anyone na Capricorn siya, pwedeng siya, karelasyon mo, kamag-anak, kakilala, kapitbahay. Basta Capricorn yung birthday niya, mag-iingat ka kasi yung mga decision making mo pwede niyang galawin, pwede niyang pangunahan, pwedeng sumunod ka sa kanya by pure manipulation niya. So, mag-iingat ka. Two of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito, Virgo, na sa usaping pera, pwedeng ito yung desisyon na binabalanse mo. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na sa usaping pera, posibleng may mga good news na parating. Masasabi natin, third week siguro, ay may mga good news na pwedeng tungkol to sa pera.
And pagdating ng 4th week, pwedeng mayroong mga good news sa pera, like may salary increase, higher position, may mga rason kung bakit ka magse-celebrate, may rason kung bakit ka magbubunyi, parang ganon. So, yun. Next card is 6 plus 10. Etong dalawang barahang to, sobrang powerful card siya. So, sinasabi ng baraha sa completion. So, may makukompleto ka. Pwedeng nagpapagawa ka ng bahay, nag-a-apply ka ng trabaho, buntis ka, malapit ka ng mga anak. Ito naman is retirement, malapit ng graduate yung anak. So, nakikita natin dito yung completion, achievement and completion, happy celebration, family life. Sobrang ganda, sobrang energetic, sobrang abundance, prosperous itong energy nito. And 4 of Wands is security and balance. So, relationship or money, pwedeng career, sobrang stable, secured siya. Okay? And relationship din, pwedeng imbitado ka sa kasal or may mga pinaplano kayong kasal. Okay? Okay, Knight of Fire and 2 of Earth, Ace of Air, 2 of Air. Wow! So, yun. Okay. So, dito Virgo, makikita mo na isang desisyon, ang sobrang excited ka dito. Pwedeng excited ka na mangibang bansa, excited ka na lumipat ng bahay, excited ka na mag-travel for business or for leisure. And yung iba naman sa inyo dito, kailangan nyo ngayong April na balansehin yung pera. Okay? Magtipid, i-manage ng tama, umiwas sa tukso, kasi nandito yung the devil, umiwas sa tukso ng overspending, over sa money. And sinasabi ng baraha, mag-iingat sa mga chismis, mag-iingat sa mga kung ano-anong sinasabi sa paligid, hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan. O, 'di ba? Nasa crossroad ka talaga. So kung ano man tong pinagpipilian mo, iniisip mo na gawin, pag-isipan mong mabuti. And nakikita ko yung full of inspiration, may fulfillment talagang mangyayari sa'yo. So nakikita ko lahat ng mga pinagdaanan mo, negative or positive, ngayong buwan na to ng April, may intindihan mo na, kaya pala nangyari to, kasi may rason. Ang last card natin is, nakikita ko sa'yo dito yung King of Air, so dire-diretso na. Kung ano man itong swerte, victory, success, relationship na magkakaroon ka by the second week or second half of April, dire-diretso na siya, papunta doon sa katuparan ng iyong dream. So, punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng new beginnings. Thank you guys. Bye!